Chinile. Good evening po. Sino po ang malungkot dyan? Sino po masaya? Taas ang kamay. Sino ang walang pakialam? Sino nakakatanda ng ating topic kahapon? Tungkol sa arthritis. Okay. Ngayon naman, ang ating topic sa health is about osteoporosis o yung sakit sa buto. Okay? Sino ang gustong malaman ang sakit na ito? Marami, no? Sino ang may osteoporosis dito? O yung may kilala? May kilala kayo? Anong itsura nila? Matanda na. Okay. Tama, no? Karamihan sa nakakakuha ng sakit na ito ay matanda na. Alam niyo ba na isa sa 3 babae ay may sakit na ganito sa edad na 50 pataas? Sino dito ang 50 years old and above? Ha? Alam niyo ba, ang lalaki hindi po exempted, no? 20% ay may sakit din na osteoporosis. Okay? Ano ba ang sakit na to? Ano ba ang sakit na osteoporosis o yung sakit sa buto, no? Ito po ay, yun nga po, isa sa sakit sa buto na nagiging manipis at nagiging malutong ang buto. Okay? At yun po yung sakit na osteoporosis. Ulit, ano yun? Nagiging manipis, tsaka nagiging malutong ang buto. Bakit ba nangyayari ito, no? Bakit nangyayari ang sakit na ito? Sinasabi sa World Health Organization na ang sakit na ito ay mag-i-increase daw by the year of 2050 ng 300%. 300% ang itataas sa kalagitnaan po ng 21st century. So, ano ba? Bakit ba ito nangyayari? Bakit nangyayari ang osteoporosis sa mga, lalo na sa mga katandaan, no? Tandaan nyo, nung kayo ipinanganak, ang buto natin ay lumalaki at nagiging matibay mula nung baby. Hanggang sa kayo ay maging binatang dalaga at hanggang sa kayo maedad na 35. Yan po ay padagdag ng padagdag, no? Ibig sabihin, lumalaki at nagiging matibay. But sa edad po na 35, mula 35, no, pabawas po ng pabawas. Nagiging manipis ang buto at nagiging malutong. Kaya nga pagtanda nyo, ayan po ang nangyayari. No? Humihina na ang inyong mga buto. Ano ba yung tinatawag na calcium? No? Ang calcium po ay isang klase ng mineral na kailangan po ng ating mga buto para po tumibay. Tandaan niyo po, ano yung calcium? Ito ay isang mineral na kailangan po ng buto natin upang tumibay. Pero may mga robbers daw ang calcium. May magnanakaw ng calcium sa katawan natin. No? Ito po, magnanakaw na yung paninigarilyo, tsaka yung alak. No? Magnanakaw po yan ng calcium sa katawan natin. Lalong hihina ang mga buto nyo. At siyempre, uulitin natin ang kape, tsaka yung mga coke. Yan po ay magnanakaw ng calcium sa buto. Tandaan po natin yan. Siyempre, yung hindi nag-ehersisyo, araw-araw, no, magnanakaw. Tsaka sobrang protein, no? Pag sumobra ang protina ng inyong kinakain, ito po ay magnanakaw din ng calcium. Ano pa? Masyadong maraming phosphorus, isang klase ng mineral. Konti lang po ang kailangan, no? Pag marami, nagnanakaw din po ng calcium. So, saan natatagpuan itong phosphorus? Sa soft drinks din at saka sa karne. At masyado pong maasim ang inyong diet, no? Too much salt. Okay? Yan po ay tinatawag na magnanakaw ng ating calcium. So, paano nyo malalaman na meron kayong ganitong sakit? Sakit sa buto na ito, no? Wala pong ibang paraan kundi tayo ay magpatingin sa doktor, no? Pag po kayo nararamdaman na
So ano bang magagawa natin upang mapatibay ang ating mga buto? Tama po ba na tayo ay uminom ng gatas ng baka, cow's milk? Tama ba yun? Mali po. Maraming calcium ang cow's milk, but marami din protein. Basta tandaan nyo, too much calcium, also, you have too much protein, it's not good. Kaya hindi po maganda na kinukuha niyo yung calcium from cow's milk. Okay? Natatandaan niyo po ba? So, ang dapat ay walang masyadong protein. Ang cow's milk po ay puro protein. So, kahit uminom ng gatas ng baka, hindi wala po yan kasi gawa ng protein na nandun din. Ang sobrang protein po ay nagnanakaw po yan ng calcium sa katawan. So nakita nyo, tingnan natin yung studies. So nakikita nyo yung calcium intake habang tumataas, pataas na pataas ang sakit sa buto. Paano nangyari yun? Makita nyo yung diet ng western part, no? Sa ating mundo. UK, United States, Denmark, Sweden, New Zealand, Finland. Ito yung mga kumakain ng mga dairy products. Rich in calcium but rich in protein. Kaya mataas po ang sakit nila sa buto, yung hip fracture rate. So hindi po talaga tama na doon natin kukunin ang calcium. Example, yung tao sa Alaska. Ang tao po sa Alaska ang pinakamataas na mag-take ng calcium. Pero pinakamataas din ang rate ng osteoporosis. Okay, bakit? Because of too much protein in the diet. Okay? Tandaan niyo po yan. Yung rural Africans, no? Less calcium, less protein, less din ang osteoporosis. Paano nangyari yun? How does it happen? No? Ito ba ay lahi? Is it in the genes? Alam niyo yung ibang Africans na nagmamigrate sa United States, if they adopt the lifestyle of Americans, ay nagkakaroon din po sila ng osteoporosis. So wala po sa genes. Okay? Wala po sa genes. Ilang grams ba ng protein ang kailangan natin? Okay? 50 grams lang. So tingnan niyo po, tingnan natin. Kaya huwag kayong magmamakdo, ha? Jollibee. Okay? Kasi mataas po ang protein niyan. Isang meal, 51 grams. 50 grams lang ang kailangan natin in a day. No? Huwag po kayong laging kakain sa ganyang restaurant. No? Mas maganda rich in fruits and vegetables. Okay? Ilan ang 185 grams, no? Yung tatlong meal na yan. Ilang calcium ba ang kailangan sa isang araw? Sabi ng iba't ibang ahensya, different agencies said 800 to 1,500 milligram. Pero yung World Health Organization sabi 500 milligram lang daw isang araw. Yung ibang countries, 200 to 400 milligrams a day. Okay? So, tandaan nyo, hindi po tama na dyan kukunin ang calcium. Saan natin kukunin ang calcium? Okay? Tuturo po natin yan. Ito po ang pagkain na rich in calcium. Isa-isahin natin. Siguro yung local na lang, no? Malunggay. Pinakamataas po ang calcium niyan. Isang tasa lang po ng malunggay. Ang pagluto po ng malunggay, hindi po lutong-luto. Ang pagluto ng malunggay ay patay na po yung apoy, sa kanya inuhulog ang malunggay. Hindi yung nag-aapoy pa, ay inulog nyo na. Kukunti na po nutrient no? Kung pwede nga lang, hilaw nyo kainin eh. Kung kaya nyo, no? Mas mataas lalo ang calcium nun. Okay? Ano pa? Basta lahat ng leafy, green leafy, mga pechay, kangkong, no? Mataas po sa calcium yan. Diyan po natin kukunin ang calcium. Soya, no? Diyan po mataas din. Ano pa? Nuts, no? Almonds, mga nuts. Flaxseed, sesame, filberts, no? Ano bang nuts ng local natin sa Philippines? Ha? Cashew? Yung peanut, hindi po nut yan, ha? Peanut is not a nut, it's a legume. Konti lang po ang peanut, pero mataas po dahil sana yung mga nut consumption natin. Peanut butter, konti lang po, pero may calcium din po ito, no? Siyempre, ang mga prutas natin, may calcium din yan, pero hindi kasi taas nung nasa green leafy vegetables. But they have also calcium, moderate amount.
Kaya nga po yan ang dapat diet natin. Diyan natin kukunin ang calcium. Hindi po sa gatas ng baka. Okay? Kaya po tandaan nyo, parang magbuo tayo ng bone bank. Imbis na pabawas ng pabawas yung buto, no? Panipis ng panipis, dapat dagdagan natin ang dagdagan. Ha? Habang tumatanda tayo, anong papadagdag natin? Siyempre, yung mag-ehersisyo tayo, weight bearing, yung magbubuhat konti, huwag naman sobra. Baka naman kayo ang tawag doon, hernia. Saan Tagalog sa hernia? Parang loose-loose, no? Tama lang po, no? Yan po ay nakakatulong upang papalakas ang ating mga buto. Ano pa? Sinabi ko, bawasan po ang protein. Konti lang po ang protein sa isang araw. Ano pa? Calcium rubbers, i-avoid po natin. Huwag po tayong kakain, no? Diniscuss ko kanina yon. At yung pagpapaaraw. Kasi ang araw nagbibigay ng vitamin D. Kailangan po ang vitamin D para magamit ang calcium ng katawan. Hindi po magagamit ang calcium na walang vitamin D. So magpapaaraw po tayo sa tamang oras. Okay? Ano pa? Siyempre, yung calcium-rich plant-based food. Sa gulay at prutas po natin kukunin ang calcium. Kaya po, maiiwasan po natin itong epidemya na ito na pagkalat ng sakit nito na osteoporosis. Huwag po sana tayo maging biktima ng sakit na ito, no? Kaya tandaan nyo, parang bangko, huwag po tayong kakain ng nagnanakaw ng calcium ng ating katawan. Okay? Tandaan nyo po yan. Imbis, dapat mag-invoke tayo ng calcium. Dagdagan natin ang calcium sa ating mga buto. Kaya sinasabi sa Book of Isaiah, ang Panginoon daw ay patuloy na gumagabay sa atin. No? At ano ba sa Tagalog sinasatisfy, no? Tayo binibigyan ng Panginoon ng kasayahan, no? Sa kaluluwang uhaw, no? At nagpapatibay sa ating mga buto. Para ba tayo daw na hardin na dinidiligan at parang spring water na hindi nauubusan ng tubig. Okay? Yan po ang sinasabi sa Isaiah chapter 58 verse 11. So may natutunan po ba? Parang wala. May nakinig po ba? Okay. Ngayon, gusto niyo ba ulit ng gift? Galing kay Pastor Ben? Yung hindi pa nakasagot para naman lahat magkaroon gabi-gabi, di ba? Okay, anong una nating tanong? Bigyan niyo ako ng tatlo na magdinako ng calcium. Tatlo, yung hindi pa nakasagot. O sige. Uy, bata. Alcohol? Sigarilyo?